Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa conjugal property na pinagkakaguluhan nga po ng Kimpawlandias ngayon. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! So ayan, welcome back po again mga kakimpaw. And ang uunahin nating pag-usapan ngayon ay ang mga comment mula sa atin pong mga subscribers bilang pasasalamat na walang sawang pag-support at pagtutok sa atin pong mga balita. So ang comment nga na napili nating basahin para po sa hapong ito. Ayan, yan nyo, shout out ko po si Madam Rose Meridiano. Sabi niya rito, mga kaibigan pa nga, nag-post at kitang magkatabi na sa reels ng business partner ni Pao during their Taiwan business trip. Kay ni Paulo Siki. Ayan, thank you so much Miss Rose Meridiano. And totoo po kayo dyan. Mismong mga kaibigan, katrabaho, mga grupo ni Paula Avellino ang nagbibigay po ng pruweba na Kimpaw is real. So, yung business trip na yon, kung business trip, bakit nandun si Chinita Princess kung hindi po sila magkarelasyon? Hindi ba? Biruin nyo, magkaibigan lang, pero kasama ka sa business trip na hindi ka naman belong, mga kakimpaw. Kasi nga mag-jowa bells, si Kim at saka si Paulo. Lagi nga po silang magkasama, mga kakimpaw. And alam nyo, nakakatuwa, bis po sa post na Chinita Princess ay favorite po niya ang lakad niya na yan with Paula Avellino sa Taiwan. Siguro kasi nga 'di ba 20th anniversary niya or nilang dalawa ni Paulo kasi parehas nga po sila nag-celebrate ng 20 years in the industry. So, malamang nag-celebrate talaga sila doon. They have a great time sa Taiwan. Malamang marami po silang nagawa doon. They really spend time together, mga kakimpaw. So, kumbaga, hindi lang busy si Paolo sa kanyang engagement doon or sa kanya pong business doon, mga kakipi. Kasi alam naman natin na pinunta doon ni Paolo Avellino ay para sa kanyang business, di ba? Pero, ayun nga, kahit may business siya doon, hindi niya pinabayaan na mag-celebrate silang dalawa ni Kim. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa mga topic natin na napag-uusapan ngayong gabing ito. And dahil na nga natin pag-usapan ang mga bashings na natatanggap ni Chinita Princess, kung saan sabi nga dito, grabe, very timely talaga ang mga bashing kay Kimi. Sunod-sunod ang paglabas ng mga articles para lang iba siya. Bakit hindi na lang yung mga upcoming series ang ibalita nyo? Yes, totoo. Alam nyo, actually, dalawa lang yan, mga kakimpaw. Pwedeng maka-benefit si Chinita Princess kasi pinag-uusapan siya. Kasi meron po siya upcoming series, upcoming project, or makasira ito para sa kanyang ginagawang project, mga kakimpaw. Pero syempre, tayo po ay umaasa sa positive na makatulong po ito kay Chinita Princess. Yung pinag-uusapan siya, mga kakimpaw. Kasi, gano'n naman, di ba, ang laro sa showbiz. Kailangan lagi kang pinag-uusapan. Very timely talaga to, mga kakimpaw, no? Ang pinangangamba lang ng ilan is that baka daw itulad sa Mayla Will Make You Disappear na binoykot dahil nga nagkaroon din po ng bashing si Kim. Napapansin nyo ba every time na may project si Kimi, may ganyan, may ganyang pakulo, parang sinasadya na talaga siya, mga kakimpaw. Yung parang bang may nag-uutos, okay, pwede na kayong umatake ngayon. Parang ganon. Okay, simula na ang pag-atake kay Kim Chiu. Kasi pinag-uusapan na kamakailan itong ginagawa pong pag-aaral ni Chinita Princess sa Korean language, mga kakimpaw, di ba?
Nung hindi pa naman pinag-uusapan 'yun mga kakimpaw, tahimik naman eh, 'di ba? Pero nung ano na nga nagsisimula na si Kim saka si Paolo mag-aral ng Korean language na pabalita ng paghahanda para sa Kopino, ayan nagsisimula na yung pag-atake. Parang alam niyo yung may nagbibigay ng go signal kung kailan lang sila pwedeng umatake ng malala. Tuwing may project si Kimi, inaatake po siya ng malala mga kakimpaw. Well, lagi naman si Kim binabash, pero kapag hindi naman kasi pinupush yung project ni Kim Chor, wala namang gasino pang balita sa project ni Kim. Mga ano lang, mga casual lang na basher ni Kim talaga. Usually mga basher lang ni Kim. Pero yung ating mga nakakaaway. Pero kapag kami balita na sa project ni Kim, aba, at talagang ang mga trolls naglalabasan, mga kakimpaw, para mag-create ng napakalaking gulo sa buhay ni Kim Chu. So, ayun. So, yun po yung mga napapansin natin, mga kakimpaw, na taktika po nila para anuhin po si Kim durugin. Sabi nga dito, ayan, sumasabak sa Korean language class ang actress na si Kim Chu. Ito ay para sa kanya upcoming serye na Kopino, kung saan muli niyang makakapareha si Paula Avellino. #care mo naman. 'Di ba? Ayan na nga, unti-unti na kasing pinag-uusapan yan. Ang ganda rin kasi ng project na to kasi nga mag-aaral ng Korean, kukuha po ng Korean actors, tapos mag-shoot ng ilang eksena sa Korea. So, ganun siguro sila katindi, desperado na sirain si Kim. O kaya sila naiinggit mga kakimpaw. Ang gandang project na naman kasi ang in-offer sa Kimpaw. Ayaw kasi tatrabahuhin yung mga sarili nila, gumawa ng paraan para maboost yung career. Wala, si Kim kasi inatupag nila. Akala kasi nila kapag si Kim pinabagsak nila, aangat yung career nila mga kakimpaw. Yun siguro yung strategy nila na ginagawa. Anyway, dumako naman tayo ngayon na dito po sa pinost ni Paula Avellino na mga kaganapan sa buhay po niya nitong mga nagdaang buwan, mga kakimpaw. So, isinare nga po niya ang moment or private moment nilang dalawa ni Aki nang pumunta nga po siya ng New York. Kasama po niya dyan si Chinita Princess and malamang nga si Kim po ang nagpicture sa kanila na yan, mga kakimpaw. So, finally, naglalabas na rin si Paula Avellino and hope si Kim Chu naman po ang next na mag-post ng mga moments ganap nila sa New York kasi isa po yan talaga sa gustong-gusto ng mga Kimpawlansya para ma-confirm talaga sa kanila mismo nanggaling or manggaling ang ebidensya na magkasama silang dalawa, di ba mga kakimpaw? Anyway, happy pa rin naman ang Kimpawlansias dito mga kakipi kahit hindi kita po si Chinita Princess dyan. Pero sa shinare na yan ni Paula Avellino, syempre hindi po mawawala sa isipan ng Kimpawlansias na si Kim po talaga ang taga-picture nilang dalawa na sinishare ni Pao yung kanilang happy moment nilang tatlo mga kakimpaw sa New York. Ngayon, malamang camera po ni Pao yung hawak niya. Tulad na lang po nito, Flinex nga diba ni Kimi, yung camera po niyang hawak. Nakilala po yan ng mga Kimpawlansiyas. Pagmamayari daw po yan ni Paolo Avellino. So ito po ang pruweba na conjugal po sa Kimpaw. Conjugal property nila yan. Kaya pwede pong gamitin ng bawat isa mga kakimpaw. Mayroon silang karapatan mga ka-KP. Kaya natutuwa po ang mga fans at pinagkakaguluhan to sa social media kasi nga conjugal na yung dalawa, magjusawa na nga talaga daw tunay at nagkakaroon sila ng family bonding, family moments. And buti na lang din daw po si Kimi ay in-embrace niya yung pagiging daddy na ni Paula Avellino. Who would have thought nga naman, 'di ba mga kakimpaw? At saka
wala naman po masama eh. Usually kasi kapag kaganyan, ang gusto ng mga tao, syempre 'di ba, ang fantasy ng mga tao, both binata, dalaga, wala pang anak, ganyan, wala naman pong kaso yon kung may anak na po si Paolo Avellino. And kung siya po ay ma-end up kay Paolo, 'di ba? Samantala, pag-usapan naman nga natin ito pong pagtatanggol po ni Manay Christie kay Chinita Princess. Kung saan hanggang ngayon talagang si Kim pa rin po ay patuloy na pinapaboran ni Manay Christie. Alam kasi niya na mabuting tao talaga si Kimi, 'di ba? Sabi nga niya dito, si Kim Chu ang patuloy na napupuruhan sa social media. Abay, sa totoo lang po, lagi kasi nilang target si Kimi. Ayon kay Christopher Min, tila mas nauuna umano ang pagsasalita ni Kim Chu kaysa sa pag-iisip sa ilang pagkakataon. Aniya marahil sa kailangan ting maghinay-hinay na aktres sa pagbibitaw ng mga biro upang maiwasan ang hindi sinasadyang pananakit ng damdamin ng iba. Gayunman, iginiit din ni Christie na wala naman umanong intensyon si Kim na mang-insulto o manglait. Sa kabila ng issue, napansin niyang nananatiling tahimik si Reza Medison at wala ito ipinapakitang reaksyon. Sa halip ang mga netizens at bashers umano ang mas galit at patuloy na bumabatikos sa aktres. Dahil dito tila si Kim Chu ang patuloy na napupuruhan sa social media habang nagpapatuloy ang diskusyon dahil sa controversial na biro. Sa ngayon, nagsalita na po itong si Reza May and okay na po sila mga kakimpawa. So, ayun lang po muna ng ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.